O, kanina, libro, no? Ngayon, libro Yeah. ulit ang ating Yes, pag-uusapan it's a book day. dahil napaka-timely. Yeah. Kalalabas lang po ang datos mula sa Philippine Statistic Authority na dumarami ang mga Pinoy na may Work. 1.6 billion ang nagkatrabaho mula April 2025 hanggang May 2025. Kasabay syempre ng ating work ay pagod, stress, pagka-burnout at pagkalunod sa mga expectations. Pero kapit lang dahil may survival guide para sa gaya nating mga hardworking. Ito ang book na Hindi Ka Robot na sinulat ng cognitive behavioral therapist na si Dr. Ronadel Bedia. Magandang hapon sa iyo, Doc Ron. Magandang hapon, Mamo. Hi, Magandang good hapon, Papo. afternoon, Good afternoon po. Thanks, sir, for messaging me about your book. Thank The you, moment Dito. I saw it, sabi ko, you have to guest in our show. Hindi Ka Robot. What is it about, Doc Ron? It's about mga working Pinoys po, mga hardworking Pinoy na nakakausap ko palagi. Kasi as a mental health expert and as an educator din po, marami tayong araw-araw na nakakausap na nagsasabi na okay lang ako, kailangan ituloy ang buhay, kailangan pa rin kahit pagod na. Doon ko naisip na, oo, napapagod tayo, pero kailangan natin magpahinga. Yeah. We Filipinos kasi, based din sa statistics, hindi lang tayo isang trabaho lang eh. Marami tayong ginajuggle na ibang work on the side. So yun, minsan nakakalimutan natin na magpahinga. And hindi tayo robot. Yun. Kailangan nating magpahinga. Yun. Kailangan magpahinga. Di ba, ang dami ganyan, Papo Robot eh. Parang pumapasok na lang, matik na lang. Para ka lang Correct. disusi na lang. Pero wala na doon yung puso mo. Yes po. Parang sa factory worker, di ba? Yung pag naka-line na gano'n na Naging lang. routinary na lang po. Yeah, routinary. Yeah, that's the term. So, paano pa hindi maging robot sa mga panon ngayon na kailangan mong mag-hustle, tas may side hustle para buhayin ng pamilya? Yes po, kailangan natin magpahinga. And also we need to normalize setting boundaries. Dapat alam natin kung hanggang saan lang tayo kailangan mag-work, hanggang saan tayo, kailan tayo dapat magpahinga. Yun yung wala tayo ngayon eh. Kasi nga, workaholic tayong mga Filipino eh. Work tayo ng work, nakakalimutan na natin yung sarili natin. And at the end of the day, tayo rin yung mahihirapan kasi yung naipon natin, gagamitin lang natin pang hospital. So yun. Ano mga ibang laman ng libro mo? Bukod Syempre doon. basic naman yan. No? Kailangan mo magpahinga Yes. pag sobrang daming trabaho mo. Pero paano mo tinakil yan dun sa libro mo? Ito po ay conversation. Galing to sa conversation ko sa iba't ibang mga nagtatrabaho. Karamihan po dito may mga Grab drivers, merong mga teachers, mga working students, andito po. So, more on conversation talaga. And 25 chapters po ito. And kada chapter, iba-ibang mental health na problema ng mga workers ang pag-uusapan dito po sa book. So, every chapter, survival kit talaga. And every chapter, mapapansin natin, makaka-relate tayo. Kasi halimbawa, sa chapter 1, marirelate mo, hala, stress na pala ako, ito ako. Kaya yung POV nito, pag binabasa mo, parang kinakausap ka talaga. Yung mga yun. problema sa pera. Meron din kahit po. magpahinga ka, hindi naman mababayaran yung bills mo, kuryente. Meron din. Yes po, pati yung support system. Yun po yung pinaka-point ng libro natin. Kasi hindi naman tayo nag-work para maging close sa lahat. Yeah. Hindi lahat kakampi and okay lang yun. We don't need to be close to everyone. Makahanap lang tayo ng isa o dalawang safe people sa work, okay na yun. Ayun. Oo, mahalaga na yun. And yun yung nakakalimutan ng iba Yeah. na nagwo-work, pumapasok sa trabaho para makipagkaibigan. Hindi pa And na from ganun. there, doon nagsisimula yung burnout. Doon nagsisimula yung problema talaga. Ayun. Saka Ano syempre ba- yung bullying in the workplace. Yes. Malaking Bullying in the factor workplace, yun meron sa mental dyan. health, no? Yes po, nasa chapter 10 pataas. Ito po pinag-uusapan na dito yung relationship mo sa boss mo, relationship mo sa peers mo, relationship mo sa family mo. Paano mo mababalanse yung utos ng boss? May utos ka pa on the side ng peer mo. Oh, yun may na. utos ka pa ng family mo. Paano mo siya mababalanse? So, nandito din po yun. Paano yung mga horrible bosses na pwede bang sumagot sa kanya o sabihin siya na, boss, parang sumusobra na yung utos mo o yung panliliit mo sa akin at the expense of you might lose your job, Yes po. Actually, yan yung problema sa atin sa Pilipinas kasi we have the culture of silence. Kaya meron akong isang research po before, yung endoculture of silence. Kasi hindi tayo nag-voice out eh. Mas pinoprotektahan natin yung position natin, mas pinoprotektahan natin yung relationship natin sa boss kesa sa sarili natin. And ngayon po, we have the mental health wellness na kailangan nating i-voice out kapag nahihirapan na tayo. And kailangan nating sabihin din, maging open din sa boss natin kung anong part ng trabaho ko ang hindi na ako
natutuwa or hindi na ako nagiging masaya. Kasi at the end of the day, Sana yung boss mo, no? yes, sana, Understanding, no? yes, Oo, yun. Paano kung Yes ano po. pa rin, old school pa rin, na Maging tipong you're fired ka na. diktador. Oh, Correct. di ba? Actually po, nasa RA 11036, Mental Health Act of the Philippines, na meron po tayo dapat na trainings for different position, level ng mga sa corporate po. So, meron tayo dapat na mental may wellness coach. Meron tayo dapat na psychological or mental training, mental health training para sa mga employees din natin and also sa mga employers. So yun po yung ginagawa natin ngayon. Nag-iikot-ikot din po tayo sa iba't ibang companies para magbigay ng training. Ayun, yun pala Opo. yun. Ako, paano kanila makukontak? Yan na ngayon yung keyword. Opo. Nagbibigay ng training. O para naman yung mga toxic na tao sa workplace, alam mo na how to address. Yung mga nagmamarites sa'yo, chinichismis kasi sinisiraan ka. Kunyari, kaibigan. Toxic na, pero Opo. yung pala, Talikod mo, sinisiraan sisiraan ka ka. na. Ang daming ganyan. So yun po, they can contact me Yeah. po sa social media account ko, Doc Ron Bedia, at Doc Ron Bedia. Search lang po nila sa iba't ibang social media platforms ko po. Doc Yan po. Ron Dapat pala Bedia. mag-guest Yan. lagi Apo. dito si Doc. Kaya nga. O, yan ang mga kailangan natin topic minsan, no? Oo, hindi lang Oo. minsan. Opo. Actually, Oo. marami. Pwede ka ba mag-guest sa amin? Yes po. Ano pa, Oo, minsan-minsan? Yeah, like Opo. you said 20 stories? 25 po, 25. 25 O, sige, chapters. isa-stay natin yan. Oo. Nagtuturo Isa-isa ka natin ngayon? yan. Hindi na po. Ah, Hindi na nagko-coaching. Coaching. Coaching na po talaga. How do they get in touch with you? Na. Yun po, through my Facebook or Facebook? LinkedIn. Madalas po marami sa LinkedIn po na kumukontak sa akin, especially mga professionals Yeah. po. Yun, Kailangan marami ka. po tayong clients po ngayon from different BPO companies po. Kasi sila yung mas kailangan po talaga ng BPO. wellness. Yeah, Opo. yeah. What about the book? Paano sila makakabili niyan? Ito po, they can contact me sa, yan po sa nakikita ninyo sa screen po ninyo. Contact nyo po ako directly. Kung gusto nyo po ng bulk orders, may isang company po, nag-order na po para sa employees nila. Sana ganun po ng ibang tama, companies. tama. Kasi talagang makaka-relate po talaga sila. Paging sa yung buong- HR natin dito. TikTok ka rin ba? Calling. May mga TikTok Sa din po TikTok ako. magandang yun ito, no? Actually. Yung market, Oh, ayan. Apo. I'm sure tini-TikTok na yun ni Doc Yes Ron. po, may mga Oo, TikTok po yung- tayo. Pati yung mga, mga TikTokers. May pwede affiliate sila. selling ka ba? Wala naman po. Dapat mag-affiliate selling ka rin. Mag-affiliate selling ka, marami magbebenta Yes ng po. book mo. Parang si Chinkitan, dyan Chinky, yung mga... alam Apo. niya eh. O, ito pa po, meron Ah, tayo. Juraja, promo naman. Oy, thank you. Thank you sa'yo, Doc, ha. ah. Thank you, Doc, Thank ha. you Kaya ka po, lang, thank you po. picture mo